Sa kabila ng kontrobersya sa mga flood control project, ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project dahil po sa aming mga pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So hindi pa naubos yun. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project. Pero anya, titiyakin daw na maayos ang proposal, implementasyon at naaayon ang proyekto sa pangangailangan ng isang lugar. Babantayan din na walang magiging bahid ng korupsyon sa mga proyekto. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso ng acceptance ng LGU sa lahat ng completed national projects. Napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Ayon sa Pangulo, sa kabuuang 255.5 billion pesos na nasave ng gobyerno sa mga kansilado ng 2026 flood control project, 36 billion pesos ay ilalaan sa DSWD para sa AIX at SLP, mahigit 26 billion pesos sa DepEd, 29 billion sa DOH para sa pagtatayo ng mga ospital, 46 billion sa Department of Agriculture, 5 billion sa National Irrigation Administration. Maglalaan din ng pondo sa DOLE para sa tupad na nasa ilalim ng social programs ng gobyerno. Gayon din sa DICT, DOE para sa electrification program, anti-agricultural smuggling, waste to energy program, at maging sa DOTR para sa pagpapaganda ng transport system sa bansa. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, kami po ay kung tawagan custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng pamamahagi niya ng tulong sa mahigit 2,000 pamilya sa Cagayan na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Kabuang 2,533 na pamilya mula sa Santa Ana at Gonzaga ang nabigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance at family food packs. Ang mga nasalantang magsasaka binigyan ng cash assistance at pataba. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.